Welcome back to my channel and ngayon po tayo po ay maglilinis ng mga sinalanta ng bagyong ito sa ating kapaligiran and samahan niyo po ako. So we're back with our cleaning session. Nanood po kanina kasi nung una kumakanta lang siya and then maya lang sobrang nakaka-stress na. So bakit kayo ma-stress? Kasi sobrang basta never mind. Just keep the good vibes going and let's clean once again. Hintayin lang po natin siyang makalis para po walang maingay. So sana po yung mga bagyong yung pitong pasang hindi na sila matuloy. Kasi sobrang nakaka-alungo. So ito pong ibang kalat na to, ibang bagyo po ang gumawa nito. Ano ito? Ay, tulong. Kaya mo yan, Margo. So mahirap po palang kausong kasi kailangan dalawa talaga kayo hawak para mabilis. Dami pa talaga. So guys, mamaya po after ko maglinis, samahan niyo ako dito ng inyong loob. Pupunta po tayo sa ating tutulungan. So nag-iisa pa lang po kasi yung ating sponsor. So hopefully mga susunod po ng mga magbigay pa ng tulong bukal sa loob nila para marami pa tayo matulungan. Mga talagang mga pamilya na ilang talagang natulong sa kanila dahil sa nangyaring sunod-sunod taal, pandemic, and then this typhoon Kilpa na sobrang lakas po. Ulan po ako napakabising tao, di lang siya magpalatak.
after po nito, ang magpapahinga lang saglit. Ayan, maliligo na. Judge. And then siguro, by afternoon, pupunta na ako doon. Para makita niyo yung damage na ginawa sa bahay nila. So doon po sa mga hindi nakakalam, marunong po akong magbuhat. Hindi rin po biro mga trabahong napagdaanan ko. Actually hindi mo siya trabaho eh. Basta marunong lang din ako mga ibang trabahong buhat. My life ain't easy. Kaya yung mga pinagpala po din, talagang sobrang nakakaluwag. You're very lucky guys. So, cherish it. Try to appreciate every little thing. Kasi hindi lahat meron yan. At kung kayo naman ay nakakagaan sa buhay, talagang mga konyo, talagang mga alta sosyedad, always keep your feet on the ground. As much as possible, tumulong kayo sa taong mga nangangailangan. Ang sarap ko kasi nung sa parang. So, ang nangyayari po kasi dito, kaya ito mga nagkalat. Ako po ang tagalinis, meron akong tagakalat. So, meron po tayong isasama sa ating paglilinis. Try natin kung online pa siya. So guys, ayun, unfortunately hindi po siya muna makakasali ngayon sa atin paglilinis kasi hindi po doon sa kanila and the kids are sleeping, so hindi tayo pwede natin. Oh dear. Oops. Sorry. So yun guys, so pupunta na po tayo sa ating napiling tulungan kasi isang pamilya lang po yung matutulungan natin ngayon kasi hindi po namin kaya, iisa lang po ang ating sponsor. So tinanong po niya ako kung ano pong bala ko, kung isang family na lang o kung kayanin mo na higit isang pamilya, depende na po siguro kasi sinabi pa lang po niya wala pa po yung money, ipapadala po yung through Western. So akit po tayo ngayon para makita ninyo yung current situation, yung status po nung ginawa sa bahay nila. So nung mismong ano po kasi, naayos na po kasi yung bubong nila, pero pinagtatanggal po lahat yun ng bagyo. Wala po kasing power nun, so wala akong phone, wala akong magamit para sana na video ko lahat talaga kung gaano katindi yung ginawa nung bagyo sa bahay nila. So tara na po. So guys, so medyo nagawa na po ngayon yung banyo, pero ito po talaga ay wasak na wasak. Yan pa nga po yung mga bubong. So may mga pictures po pala sila dito, so yun na lang po ang ating i-upload. At ito pa nga po pala ang isang bahay na kitang-kita nyo naman po na talagang gibang-gibanga. At wala pong pampagawa. Ang pang-araw-araw pa nga lang po ay hirap na. Paano pa kaya ito? So, kung makikita nyo po talagang mahirap po ang buhay. Biyuda na po si ate at talagang kailangan po ng tulong. Mahirap po ang pang-araw-araw nila. Kaya sana po ay matulungan nyo kami na matulungan sila. Salamat po.
So kitang kita po natin mula dito sa mataas na parte na talaga pong wala na siyang bubong. Tayo po ay bababa na at nang mas malapitan natin ang nangyayari sa bahay na yun. So ito po, nandito na po ako sa pinakamalapit. So mabuti na lang po at wala na pong tao dito, wala na pong nakatira. Dahil kung hindi, talagang kawaawa po ang kalagayan. So guys, ayun po ang weather po natin ngayon. Ito na naman, masama na naman. October 30. So kanina po ang lalakas ng kulog at kidlat. Hindi ko na siya So ayun nga po guys, so nakita nyo naman po ang sitwasyon ng pamilyang pinuntahan po natin. So yung babae po doon, si Ate Nita, ay siya po ay ina ng aking mga kabarkada. So hindi ko po sila tinulungan dahil po siya ay ina ng aking kabarkada, kundi dahil po alam ko higit lalot sa lahat dahil kabarkada ko nga po. Alam ko talaga ang sitwasyon nila. Dahil dati po kami araw-araw talaga doon, kaya kilala po namin sila. Alam ko po talaga ang paghihirap nila, yung struggle nila, bawat araw, kahig isang tuka talaga, literally. So, 2 weeks po kasi nag-uulan straight bago po bumagyo. Itong bagyo nga pong Quinta na to, na dumaan po sa amin na sobra pong lakas. So, ang trabaho lang po naman ng mga anak niya, yung 2 binata po, ay sa gubat lang po. So, paano pa po sila mabubuhay ng matinunon kung sa gubat pa nga po ang trabaho nila, tapos panay ang ulan, binagyo pa nga po. So, kung gusto nyo pong makatulong sa mga katulad nila, na matulungan nyo po ako, para po sila ay matulungan, mapaabutan po ng tulong kahit po mga pagkain. So, feel free to contact me po. Naka-pin comment po sa aking channel yung aking details. So, maraming salamat po guys. So, let us all stay safe amidst all the trials, uncertainties, and everything. Sana po ay tayo wag bibitaw and always pray to God, and God bless us all.